niya. Yun kanya ay yung pinaka-timing. Opo. Kung kinakailangan magre-replace ka na dahil nga doon sa consistent na pag-withdraw o pagbili. Alam ng ano yan yung mga taga-bili ng mga malalaking mga kumpanya. Yes po. Yung mga logistics officer nila, yung mga purchasing. Alam nila yung pag-i-stock Hindi sila bibili ng marami dahil matatali yung pera nila, baka sakaling bumba ang mga raw materials. Magagaling dyan yung mga yan. Napakarami nating magagaling na tao. Kaya ito sinasabi natin, naiintindihan nila Ngayon, kung nakuwenta natin, halimbawa, nag-present ng papel ang DOE. Opo. Mr. Chair, sabi niya halimbawa kay Senator Sherwin, base po dito sa aming kwentas na pinag-aralang mabuti po, ito po yung pinaka-datos na kung saan makikita nyo kung kailan, anong araw bibili sa panibagong presyo ang ating mga oil companies. Ayun. Opo. O di maliwanag ngayon. Ano yung nakuwenta nyo? Ito po. Pagkatapos po nung giyera magmula po nung magkagiyera, lumilitaw po rito na meron po pala kaming 18 days, sabi niya. Okay. Opo. O may 18 days pa kayo pala bakit 2 weeks pa lang Ba't na gano'n na kayo? Magtagtaas na kagad kayo. O yung 2 weeks ilan 14 lang 14 di ba? days. Opo. 14 days. Hindi pa kayo dapat nagtaas kasi 18 days yung ano ninyo yung pinaka-timing ng iyong EOQ. Yan. Sa mga tweed, yung 2 weeks na yon, pinagkitaan nyo talaga, tubong lugaw talaga. Paldong-paldo talaga kayo. Kasi dyan. o-order kayo, panibago, on the 18th day. Opo. 14th day pa lang Bumanat na kayo yung natitira yung sa 14 at saka 18, may pagitan sila, halimbawa, ang palagay mong 4 na araw yun, 12 billion kagad yun. Ganun kalaki. Pero nakita ko nung humarap sila dun sa pagdinig ng Senado yung yung uplift committee. Parang nangangalumata daw po kasi ang laki ng lugi nila Nakita niyo ba yung mga petroleum company? Malungkot po silang humarap sa Senado kasi talagang sobrang higpit na raw po ng kanilang sinturon. Pati leeg daw po nila, hinigpitan nila na ng gusto, Yung uplift sa Malacanang yon. Ay, yung kanila ay... Protect. Protect pala. Protect committee pala ay sa inyo sa Senado. Oo nga pala. Protect committee. Di ba? Kailan sila humarap? Di ba nung tinanong niyo pa yung mga gasoline company? Hindi, yung kailan nangangalumata. Nung humarap daw sila, marami yung nakapansin Kasi mga representante daw po ng petroleum company, parang malungkot na humarap sa mga opisyalis ng mga miyembro po ng Senado, para ipakita na kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Alam nga naman pangiti-ngiti ka, nahalata ka naman. Sinasabi na nga natin. Kinuwenta na nga natin, teka, paldong-paldo ka na nga Pagkata si pahalata pa. Ano ka ba naman? Sabi nila, wag na kayong magtampo. Bababa na nga Bakit nga hanggang ngayon ay ayaw nilang siyasatin yung mga datos na pinresent natin? Wala po, Parang ayaw talaga nilang i-verify. Sa bagay, nag-uusap na kami ni Chairman Sherwin. Opo. At gusto niyang gamitin talaga yon. Hindi ko lang alam kung kailan sa tatawag muli. Pero nakapag-usap kami. Gamitin natin yung datos mo, sabi niya sa akin. Wala pong nag-verify kahit isa Kahit po doon sa mga petroleum company na nandun po, walang gusto mag-verify. Hanggang ngayon, pati ang DOE, Halimbawa, kayong dalawa ni Nelson. May-ari kayo ng malalaking oil companies dito sa bansa. Nagsasalita akong ganyan. Kayong dalawa, i-verify nyo yung sinabi ko? May dapat siguro, i-verify ko talaga. Makakabili pa rin ng mura doon Di ba? Ako, ganun ang gagawin ko. Hindi ka oil company. Ganun ba yun? Hindi kasi... Hindi niya nakuha sinasabi ko Isa ka sa pinakamalalaking oil companies. Ganun ba? Di ba? Multinational nga pala ko. Multinational. Nakita mo yung datos ko Nelson. Papansinin mo ba yung sinabi ko?
Hindi gagawa ko ng ibang kwenta. May mother company ako. Sabi ng mother company ko, ito yung kwenta natin eh. Di ba? Oo. Pero, well, yun na nga lang. No? Yun na po ang isang malungkot na katotohanan, Sen. Sabi natin bakit hindi lang sila gumawa ng statement? Oho. Sabihin lang. Chinek po namin yung mga datos po na pinresent ni Senator Dante Marcoleta. Opo. Mali po eh. Ay, talaga naman. Di ba? Oho. Ang kanilang sinasabi ay ganito po yon, yung nanggagaling po kanya doon sa South Africa. Hindi po lang yun eh. Siguro gumawa ng gano'ng istorya, no? Ibig sabihin, i-dispute nila. Eh, sana. Oh. Napakadali. Sinabi ko, itong mura po. Aha. Bakit po kasi pinipilit ninyo na ipihit po ang ating pinag-uusapan? Palagi na lang po ang nagiging kontrabida si Mr. Hormuz, di ba? Yan, Strait of Hormuz. Yan, Si Mr. Hormuz, palagi silang Yun ang ginagamit sinisisi yun. lahat, eh, Meron siya sinasabi ganito eh. Bakit hindi po nyo tingnan yun? Kung halimbawa po mali, sabihin po ninyo mali. Oho. Wala eh. Walang kumontra eh. Hindi ka nagtataka, Nelson? Nagkaroon po ng kalahating araw na katahimikan eh. sa daigdig ng petrolyo eh. Ukol doon sa impormasyon na yan, Sen. At hanggang ngayon po, sabi ko nga, pati ang ahensya ng gobyerno natin, Department of Energy, parang hindi rin po niya binerify. Hindi, tsaka yung sinasabi ko noon, na nilabas natin yung ginamit ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Naalala mo yon, magkakasunod na 3 bagyong malalakas yun. Nagsimula kay Ondoy, kay Pepeng, at meron pa eh. Parang Ramil yata yun. Ginamit nila yung executive order na kung hindi, ano na yun, 893 ba yun? Basta gano'n, ano? Opo. Kahit na deregulated nga ang oil industry, nang dahil nga sa nagkaroon ng emergency, finraise nila yung yung presyo ng gasolina nun eh. Totoo po, oho. Ngayon, kapag tiningnan mo, mas malala yung ngayon eh. Alam mo kung bakit? Yung Ramil, si Ondoy at saka si Pepeng, hindi naman buong Pilipinas ang Opo. apektado nun eh. Parang ilang region lang po ng bansa Ang yun. Ondoy siguro, Luzon, Metro Opo, Manila. oho. Alam mo naman yon. Yung Pepeng, bandang Bisaya ata yun. Oho. Pero itong palo ng langis na to, nationwide eh. Opo. Bakit hindi ginamit yung executive order? Samantalang ang pinag-uusapan, national emergency. Yun ang gagamitin mo eh. National emergency, nasa saligang batas at yun ay nireplicate ng executive order na yun. Tama. Oo nga, no? Ba't nga? Dahil nga siguro na kung ipatutupad yon, baka magkaroon ng malaking kalugihan sa part ng petroleum company. Hindi kayo pinag-uusapan nyo. Kailangan consistency. ganun? Kasi noon, bagyo lang yon, hindi naman Opo. buong Pilipinas ang apektado. Pero sa pagitan ng executive order na freeze. Price freeze, opo. Oh. Marami yung price freeze na, pati nga petroleum company. Tama po kayo. O pati mga bakit gas station. ngayon? Hindi man lang, kahit 1 araw, 3 araw, hindi man lang nagkaroon ng freeze ng presyo. Baka may matinding pagtutol ng mga petroleum company dyan, Sen. Hindi, pinag-uusapan natin yung consistency ng governance, di ba? O, kung halimbawa, yung patakaran ng DOE, pareho naman. Executive order, pareho naman yung kanyang nilalayon. In times of national emergency. O, emergency naman talaga eh. Pero baka hindi daw po parehas ang epekto sa petroleum company. Na-freeze nga. Na-freeze nga. Nagawa na dati. Nagawa na natin. Kasi noon po, at least mababawi pa sa ibang, baka hindi ganun kalaki ang mawawala sa kanila, Sen. Hindi, pinag-uusapan natin, finraise nila. Well, tama Okay? po kayo. Opo. Kung nagawa noon, ba't hindi magawa ngayon? Ay, anyway, kaugnay po ng pagkatapos ng peak season, formal pong nagtapos ang pilot testing ng Online Reservation Assistance System o yun pong ORAS. Bilang bahagi ng long weekend sa kasalukuyan, ang nasabing sistema ay naka-standby at sumasailalim po sa system maintenance upang mas mapabuti pa ang pag-asaayos ng biyahe at pagbibigay serbisyo para sa mga pasaherong magbibiyahe. Maaari pong dumiretso sa kanilang mga shipping line upang makabili ng tiket at hindi na kailangan ng oras
lampas. At kayo po ba'y maglalakbay pa, Sen? Na gano'n kaagad sila. Oo. Nagpadyaro hindi pwede yan. Sabi, May tutol hindi na kami agad. payag dyan. Oo. Sinasabi ng mayaman po sa gas yung West Philippine Sea na yan. Hindi pa paano pa natin maaani yan kung gano'n ang mangyayari pala. Di ba? Hindi, kung ako ang Pangulong Bongbong, maninindigan ako. Kaalang-alang sa sambayan ng Pilipino, Sen. Ba't ko pakikinggan yung mga puro para tutol na yan? Di Oo, ba? kaso nga, yung mga yan nagsasabi na ganito ang si Senador, ganyan yan. Ganyan. Pero pagka naman ang sabi ng Pangulo, sige, sundan natin ito, ganito. Hindi kami papayag. Hindi malaman kung saan papunta eh. Nako. Lalo ngayon, Sen, ang buong mundo yata, mantangin, nagkakagulo sila. Pero ang China, tahimik na tahimik. Mukhang tuloy-tuloy ang maganda ekonomiya ng China ho ngayon. Lahat na ho ata ng piyesa, lahat ata ng kasangkapan galing sa China. Paano tayo ganyan? Pati kotse, mga electric cars na son, puro galing na ng China. At saka ano, ang Amerika, lahat mga yung gawang Amerika, made in China na ngayon. Di ba? iPhone lang eh. Baka kayo maakusahan na... Bahala na sila kung akusahan nila kaming pro-China. Hindi kasi... Di ba? Ang mahirap sa mga ibang kababayan kasi natin, pag dinidiscuss natin ang makakabuti sa ating bansa, makipagkaibigan tayo sa mga bansang lalo na yung mga karatig bansa natin. Oho. Di ba? Vietnam, Cambodia, Thailand. ASEAN naman tayo, di Mga ba? katabi po, tama kayo. Oo. Katabi rin natin ang China. Katabi natin ang Taiwan. Oho. Ano bang masama kung makipagkaibigan ka sa mga bansa na malapit sa magkakalapit naman kayo? Ano bang masama? Minamasama lang ho ng iba, Sen. Ako sa tingin ko walang masama eh. Minamasama lang ng iba. Alimbawa, ikaw, inaakusa ka, si Jen kanya, tsinador. Oo. Pero kung re-reviewin mo, subukan mo reviewin ang episode ng Saganang Mamamayan magmula nung si Jen ay kasama rito. Tingnan mo kung meron siyang sinabing pabor sa China. Wala. Oho. Halimbawa, pinagtanggol ni Jen ang China laban sa Pilipinas. Opo. Wala sa sinabi. Wala akong makita o wala akong narinig na sinabi niya na pinaboran niya ang China kesa sa Pilipinas. Siyempre naman po. Oho. Oh. Bilang Pilipino, talagang Pilipinas po yung pagtatanggol natin. Oh, pero sabi niya, si Marcoleta Senador, wala naman siya narinig na sinabi ko. Pagka tinanong ko naman, kailan ka ako nagsalita in favor of China? Sige nga. Narinig mo ba akong nagsalita na pinaboran ko ang China? Kesa sa Pilipinas? Wala siya masabi. Yun na nga. Yan ang mga ganyan ng yan ang mga ganyan ng hindi mo malaman kung papatusin mo o hindi, di ba? Pero wag na natin patusin, Sen. Basta at least tayo eh. O, natuklas naman, Nelson. Eto, Sino marami. nagsabi? Oo. May senador na ba ang tumututo? Senador muna. Oo. Risa Ontiveros. Ha? Ang isa nagsabi na... Tumutol siya doon? Hindi daw po pwede yan. Ganon? Ano kanyang punto? Hindi, yung dyaryo kaninang umaga. Yun na nga Meron po. pa. Ito pa. Oh, Madami rito. Anong pangalan? Ano pangalan? Ayaw nila. Ganon? Yung oil exploration? Joint oil exploration? Samantala kung makikita mo, huling-huli na tayo. Pinakita ko na yung oil exploration maps. Opo. Ito lang as of 2023. Ang Vietnam, meron siyang halos 60 exploration sites sa South China Sea. Okay. Oho. Ang Malaysia siguro nasa 50. Ba? Oo. Ang China, 40. Oho. Magtataka ka, kapag ka sinuri mo yung pinagkasunduan nilang apat, magkakasama, China, Ganun Vietnam, po. Sila din talaga. Malaysia, Oho. at saka China, Oho. malaki din yung bilang. Pag Okay. tiningnan mo yung sa Pilipinas, naku, 8 lang. Aba. Ay, konti lang para sa atin. O, ano? paano nga? Oho. Hindi, yung nakikipaggalitan siya. Sila meron silang dispute sa kanilang teritoryo, may dispute sila sa kanilang karagatan. Pero kapag pinag-uusapan oil exploration, Opo. isinasantabi muna nila yung kanilang di pagkakaunamaan. Siyempre po, ekonomiya Kasi na alam pala. nila Kailangan eh. na yung langis o anumang klaseng mineral
na kanilang may explore at mapaghahatian, Opo. napakalaki ng ibubunga Totoo. sa ekonomiya ng kanilang bansa. Ganun silang mag-isip. Totoo po. Nagbabarilan yan dyan, ha? Oo. Pero kapag ang pinag-usapan, halika kanya, mag-usap tayo. Tama. Totoo. Tayo, ayan. Iniisip pa lang ng Pangulo. Pasimulan nga natin ng oil exploration. Tutulagad. Ganun, meron na silang mga meron silang mga hawak ng mga banderitas kagad eh. Oho. Yung dyaryo ngayon. Ayun. Naku, naalala ko nga tuloy bigla nung nakaraang taon sin eh. So sasabihin ko na yung isa. Oho. Yung pinakapangulo nila. Sino po? Antonio Carpio. Kaya pala, hindi ko mahanap. Hindi mas senador yun, Sen. Ayan o. Naunahan ka, ayan o. Anong sabi? Sure ba yan? Sure ba, ano pa yun? Sure ba tayo? Ayan o. Oho. Ang sabi ni Antonio Carpio, ano daw ito? Trap. Kapag ka daw pumasok ka dyan sa exploration na yan, Oh, sure ba tayo dyan? parang inamin mo na sa China yung teritoryo. Yun yung sabi niya. It's a trap. Ay, yun ang kanyang pananaw. Yun ang kanya sinabi. Eh, paano yung mga kasunduan ng ibang mga bansa na... Suicide daw yan for the Philippines. Abay... Ganyan sila mag-isip eh. Ganun. Pero sila, sabi nila, sa kanilang mga kontrata, Oo. notwithstanding the disputes, obtaining between the two countries. Oho. O kaya, itong ginagawa natin has nothing to do with the issue of territory and blah, blah, blah. Ganun ang premises nila eh. Oho. Ito, pagka nag-isip, trap yan. Nako. O, Ako sa tingin ko dapat itong ano... hindi pa nakita yung isa? Walang pinakitang senador eh. Yung isa po, Hindi, grupo. dalawang congressmen. Oo nga po, yung... Chel Jokno. Makabayan yun, nandun, di ba? Oh. Tsaka ano. Yung isa yung babae, yan oh. Tapos si... Sino ba to? Si Ilago ba yun? Yung naka-black? Oh. Ano pa yung isa? Yung nasa kabilang side, direct. Di ba akbayan yan? Oo nga po. Joint exploration, sabi nga, sure ba tayo dyan? Eh, pag-aaralan O nga sige, ito eh. halimbawa, kumontra ka. O ano ngayon? Anong mangyayari sa atin? Wala. Ikaw ba, may explore mo? Ikaw mag-isa? Hindi po, kasi aminado tayo yan, Sen. Nasa atin yung, sabi na, nasa atin yung West Philippine Sea, pero wala tayong teknolohiya para ma-explore po. Hindi, palagay mo lang meron kang technology. Oho. Oo. Bukang hindi pa rin natin kaya. So, kailan tayo magiginhawa? Kaya, nung pinakita ko yung mapa, walang umargumento eh. Totoo eh. Meron silang sigalutan, meron silang awayan, suntukan, barilan sila. Pero pagka pinag-usapan, yung kagalingan ng kanilang bansa sa magitan ng mga mineral resources na kanilang tatamasahin kapwa, Sinasantan pumayag sila. Yes. Oh. Oo. Pero sa atin, hindi pwede yan. Trap yan. Suicide yan. Ganyan mag-isip. Wala talaga mangyayari sa bansa. Hindi, pero kung ako, Pangulo, Sen, maninindigan ako sa ikabubuti ng higit na nakararami. Magpangulo ka. Ako na, sige na. Kung ako, Pangulo. Patugtugin mo nga yung ginawa kong jingle. May jingle eh. Hindi, maninindigan ako dyan kung ganyan din lang naman. Ano ha? Ito yung mga taong ayaw umunlad, ayaw umusad ng bansa natin. Gulo lang talaga hanap. Pero isang araw, ipakikita ko sa inyo. Opo. Si Carpio ay counsel sa isang kumpanya na iminungka. Kamuntik nang nagkaroon ng ng exploration diyan eh. Yung Porma, ang pangalan ng kumpanya Porma eh. Opo. Kay MVP, Manny Kay Manny Pangilinan. Pangilinan, opo. Nagkataon kasi private ang nag-usap. Tumutol ang DOE. Okay. Panahon yan ni Secretary Cusi. Hindi natuloy. Pero yung legal counsel nung oil exploration na yon, Antonio Carpio. Ba? Ayan, sinasabi ko na. Oho. Tapos siya ngayon, kumo siguro, naunsyami yung kanilang kontrata. Hindi ako papayag dyan, trap yan. Palatutol na siya ngayon. Oo. Ay, nako.
Hindi na iniisip ng mga itong kalagayan ng susunod na henerasyon. Ano? Hindi Wala. nila iniisip ang bansa Oo. at ang kanyang mamamayan. Ay, nako. Sige po, masisipayo lang tayo, kumukulo ang dugo ko. Mainit na nga ang panahon.